usa ka espirituhanon nga gubat. Klaro kayo na, Efesos 6:13. Wala kita makig-away sa mga tao kundi sa mga daotang espiritu nga nianining kalibutana. So mao na nga kinahanglan ta nga mo fight gyud. Kay kung dili ta magtagad niining maong espirituhanong nga gubat, mabuntog ang atong kalag. Kay naatay tulo ka kaaway nga giatubang kara adlaw. Unsa man ni? The flesh, the world, and the devil. So ang atong kaaway day una, kining atong pagka makasasala. Kining gitawag og concupiscence. So sa man ang concupiscence? The inclination to sin. So kitang mga tao, bisag kung saon tinatog tinarong, musipa gyud ni atong kinaiya nga ganahan gyud ta magpakasa. Nahibaw tangsa nang manglibak pero saon man ning labi magyud libak ko ni atong silingang nabuntis nga way bana. Mo na example sa concupiscence. Kitang mga laki, labi na minyo na. Bisag naa na tay asawa, makakita tag naay gapapuok pod nga hamis og paa. Mura pog naay spring ning atong liog. Mulingiw pero balik dayon pod. Mo na mga example sa concupiscence. Kining atong pagkatawhanon musipa gini mulutaw. Mo na una atong kaway. Ikaduha, ang kalibutan nga mirebelde sa Dios. Abi ninyo mo kuan lang ko ninyo og bag-o pagyod ni nako nga na-receive nga text gikan sa usa sa mga pasyente nga possess. Akong basahon ha. Ning great pag happy birthday nung yawa. Na, tinon bitaw, ning great happy birthday. Happy birthday busing. Mo na nga ga-birthday kuno pod sila kay gidukdok nila ang ulo sa pasyente. Among gidukol ragod kay para mabutan ba kay gasukol-sukol naman namo murag mao. Kay nag-prayer of deliverance naman ang pasyente. Yung kaugalingon, giatake nila. Yan na pag sumpay, mga busing, ang kalibutan nga inyong gipuy-an, musugot mo og dili, katunga ni ini, amo sa kangitngit. Daghan gusto nga magkamatarong apan ang ilang pagkatao nabahin tungod sa kahakog sa kwarta ug sa gahom. Sa kalibutanon nga mga pangandoy, gani ang uban ilang gibaligya ang ilang kalag para lang matuman ang gipangandoy nga gikalipay mao nga panahon karon daghana among nasakop. Lakip gani ang giyukbuan ninyo nga mga pare, akala santo pero santong makasasala. Ha ha ha. Mao nga paningkamot mo kay kung mga tulog mo inigmata ninyo amo na mutanan. Sige gayod, sige kayod jud mo mga busing kay mukayod sabmi labaw pa sa inyo kami ang tatak 666. No? Grabe kayo ang consistent yun kanunay na ko makareceive ani pero na timing pod nga na ako itok mao nang naapil. So mo na nga nagyo tay kaaway, the flesh, the world, and the devil. Kani palang daan nga text, mapamatuod na, nga tungod sa atong tinguha, kani atong concupiscence, mao na nga misanong ta sa offer sa kalibutan, wealth and power, pleasure, mao na itong gitanaw, mao na itong gitutok, mao na nga ning tipas ta sa matuod nga dalan. So arita, kinsa man di ay ning mga angels? Who are the devils? So kung magisgot tag yawa, kinahanglang hisgutan nato mga anghel. Kay nay mangutana, Brad, nganong gigama man pod sa Ginoo nang yawa ug wa pa unta nagama sa Ginoo di unta ta magkayawa-yawa ani. Abi ninyo kana bitaw nga pangutana, nganong gigama sa Ginoo ang yawa? Sayop na siya nga pangutana. Kay ang Ginoo wala gyud magbuhat og yawa. Wala gyud niya buhatang yawa. Gani ang Catechism of the Catholic Church, klaro nga nag-ingon sa paragraph 391. The devil and the other demons were indeed created naturally good by God, but they became evil by their own doing. So, ang mga yawa o ang mga demonyo,
gibuhat sa Dios nga matarong apan nahimo silang dautan tungod sa ilang personal nga desisyon, ilang personal nga binuhatan. So, kani mga angels, matod pa sa CCC, Catechism of the Catholic Church, paragraph 328, the existence of the spiritual non-corporeal being that sacred scriptures usually calls angel is a truth of faith. The witness of scripture is a clear and unanimity of tradition. So kini di ang pagkaanaay mga anghel, kabahin ni siya sa atong pagtuong Katoliko. Gani sa Nicene Creed, giklaro, nagatuo kami sa Dios, nagatuo kami sa Dios Amahan, makakagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, sa tanan nga mga makita og dili makita. So ang Dios day nag-create siya spiritual being ug napoy corporeal, meaning ang material world. So mao na nga sunod, kinsa maning mga angels. Ang mga angels di ay as purely spiritual creatures, angels have intelligence and will. They are personal and immortal creatures, surpassing in perfection all visible creatures as the splendor of their glory bears witness. Kinsa ang mga anghel? Pure spirit, lunsay nga espiritu. Wala sila'y material component. Mao na nga magduda ta nga kaning claim bitaw nga si Felix Manalo kuno usa ka anghel. Kay ang anghel mga igsoon purely spiritual creature, walay lawas. Mao bitaw na nga supak yun na sa usad yun na ka erehiya o heresy kining pagtulunan nga pagkaanaay engkanto. Kay matod ang albularyo, ug muhubag ng imong tuhod, muingon tong albularyo, ning hubag ng imong tuhod kay gisipa kag anak og engkanto. Nasuko ag engkanto nimo kay gisipa nimo ang ilang anak o di ba ka natumban, o di ba ka nakabangga ka og anak sa engkanto, namatay ang anak sa engkanto, mao nang nasakit ka grabe karon. Kinsa ang mga angels? Da kaning mga devils kay fallen angels man purely spiritual creature. Walay material nga lawas, mao na nga dili na nagingon pa immortal, dili mamatay. So pag ingon nakapatay kag anak og engkanto, nganong mamatay man sila nga immortal man sila? Unya ikaduha pa, kay wala man sila'y material nga lawas, dili sila mosanay, why matres nganong nanganak man. Mao nga kinahanglang i-purify ang atong pagtuong Katoliko, nga kinahanglan nga kining mga pagan belief and practices ato ning i-abolish, unya ato yung i-inline ang atong pagtuo kung unsay official teaching sa simbahan nga gipadayag sa Dios, pinaagi sa Biblia, sa tradisyon o gi-preserve o gi-interpret sa magisterium. Mao na importante. Karon, nganong naa mayawa? Behind the disobedience choice of our first parents lurks a seductive voice opposed to God, which make them fall into death out of envy. Scripture and the church tradition see in this being fallen angel called Satan or the devil. So mao din ang nakasa ang atong mga unang ginikanan kay gitintal sa yawa. Unya sa 392 sa CCC. Scripture speaks of sins of the angels. This fall consists in the pre-choice of these created spirits who radically and irrevocably rejected God and His reign. Tanawar ha? Unsay gingon sa Biblia? Ang gingon sa sisisi, nga sumala sa Biblia, napukan kining mga anghel tungod kay ilang gisalikway ang Dios sa hingpit ugwa sila mudawat sa iyang paghari. Asa man na mabasa? Revelation chapter 12 verse 1 to 9. Sa diha di ay gipakita ang mga anghel ug panan-awon sa Ginoo nga ang Dios nag-create og tawo. Ang Dios nagbuhat og tawo unya iyang gibutangag kalag.
So para sa mga anghel, ang Dios o ang tao ubos og kalidad nila kay naa man tay lawas. Pero unsay giingon sa Biblia, nakita sa langit ang usa ka babae nga nagbistig adlaw, nagtunob sa bulan o gikurnahan kinig 12 ka bituon. Unya gianak sa babae ang batang lalaki nga naghari sa higpit nga paagi. Naghari sa kalibutan sa higpit nga paagi. Ug gisakmit sa Dios ang iyang anak ug gilpalingkod sa iyang trono. Karon ang pangutana, kinsa ang babae nga nanganak og batang lalaki ug ang iyang anak milingkod sa trono sa Dios? Kinsa? Mauna, why lain? Sa ato pa di ay maunay nakapaulbo sa garbo ni Lucifer. Nga kung duna may angay mo lingkod sa trono, ako, nganong kanang tao man. Wala man siya makarealize, wala man siya magtuo nga ang Dios di ay pwede siyang magpakatao. Mo to napukan, mo na sa City 9, may gubat dito sa langit, si Miguel ug ang kaubang mga anghel nakigsangka sa dragon ug sa mga kauban nga anghel niini. Nabuntog ang dragon ug ang mga anghel niini ug gihinginlan sila gikan sa langit. So mo na gingon sa Biblia nga sukat pa gyud sa sinugdan ang mga anghel day nga mirebelde, ang ilang sala radically and irrevocably rejected God and His reign. So mao day na nga, it is the irrevocable character of their choice and not a defect in an infinite mercy that makes the angel sins unforgivable. Mao day nga ang mga anghel sa 2 Pedro 2:4, human sila nakasala, wa na sila pasaylua sa Ginoo, kay ang ilang pagpili nga mo rebelde sa Ginoo irrevocable, dili na mausab. So dili sila kamaong maghinulsol. Mao na nga karon, dili man sila makabuntog sa gahom sa Ginoo, ang ilang kalagot sa Ginoo are nila itira sa mga tao nga ilang gikasinahan. So pride, anger, and envy maunay kasing-kasing sa yawa. Mao na nga og naa man gani ta karon aning garbo kining pagdumot og kasina, nagpractice na ta pagka-Luciferian. Dili ta Satanist tingali, dili formal. Pero ang atong kasing-kasing klaro kayo nga yawanon. So, karon ngano nga maka-enter maning mga yawa sa atong kinabuhi? Kung kita muhimo og pultahan. Antayan na to, magbantay ta kining gitawag nato og sala. Di ba ang sala dunay duha ka gitawag ato the gravity of sins. Ang actual sin kanang sala nga gibuhat ba duha ka klase. Dunay gitawag og mortal sin o kining gitawag ato venial sin. So basic catechism ne. Pero ato ning ibalik-balikon bisag kanunay na makadungog ning uban kay aron ta makasabot og madasig ta nga mopaambit sa uban. Una ha, unsa day epekto sa mortal sin sa atong kalag? Sige ingon dire. Mortal sin destroys charity in the heart of man by a grave violation of God's law. It turns man away from God, who is in his ultimate end and his beatitude, by preferring an inferior good to him. Catechism of the Catholic Church, 1855. So ang salang mortal di ay makapahanaw, makapawala sa atong paghigugma sa Dios. Destroy charity. Unya ang salang mortal usa kini kapag talikod sa presensya sa Dios. Nga mauni ang tumong nganong niata sa kalibutan. So ang yawa di ay maningkamot siya nga ang tao mahagbong sa sala aron makalimot ta sa atong tinuod nga katuyuan, sa atong real purpose. Mao na ning ingon si Saint Thomas Aquinas, sin is a deviation of man's ultimate end. So ang sala di ay mauni nga ang tao mitipas og dalan. Sa ato pa imbes kay padung ka sa Ginoo,
misubay taglaing dalan ning tipasta sa atong tinuod nga agianan. So sunod, ang venial sin, peligro na. Kaya kini di atong pagka-chismusa, kining atong pagkahimantayon, kining atong pagkatapulan, magampo, kini bitaw, bisan sa simbahan, grabe kay tamang chismis, no? Bisan ay nagbasa gani sa pare sa ebanghelyo, ug mukiay gani ang tingog, bayot man tingali ning paria. Unsa, nayabag bang acquire, tuar acquire sa choir loop, dakog nilingian, wa tili na sila mag-practice ba? Mo na kini mga gagmay-gagmay sala, naanay dautang epekto. Venial sin weaken charity. Dili mahanaw ang gugma, pero maluya. So ang salang venial di ay, mauni makapaluya sa atong paghigugma sa Dios. It manifests a disordered affection for created goods. So di ay ang venial sin di ay ang atong paghigugma sa Ginoo muhinay, maluya, pero mutubo ang atong paghigugma sa mga butang kalibutanon. Maunang maglisod ta pagampo, maglisod ta pagtubo sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Mauna nga sigig kalawat. Kabantay ta, usa sa mga epekto sa maayong pagkalawat, mutubo ang atong paghigugma sa Ginoo ug sa atong isig katao. Pero ngano man, daghang sigig kalawat karaadlaw, daghan pug kontra. Nganong wa man mutubo. So posible, kay kanunay gi-entertain ning mga bisag ginagmay-gagmay ra nga sa di ay maunay makaingon nga di ta motubo espirituwali. Inighuman sa misa, imbes kay muuli ditso, gay uniform pag CWL, gay uniform pag liminister, gay uniform pag pagkakatkista, gatapok-tapok kay nang libak. Mutubo day ang imong espirituhanong kinabuhi ana. Nay nangutana nako, Brad Sherwin. Hatagi ko ni mig tips, Brad, unsaon na mo pag ilang kining kay na curious sila ba kay dito sa office god nay mga lay minister, katekista, mga member o kapunungan sa simbahan na yawaan. Mo nang na curious sila, unsa ka hapoy sign, Brad, nga kining among mga kauban na yawa sod. Simple ra kaayo ang timailhan sa usa ka tawo nga naa ang presensya sa yawa diha niya. Una, kung kining tawhana makaguba og bukasyon. Makagubag bukasyon. Butang ta, kung ang imong presensya, makaangin ka sa usa ka minyo nga mga bit siya sa iyang partner, nakaguba kag bukasyon. Labaw na gyud ang bukasyon nga imong giguba, pare kay gabilangkad-bilangkad ka, gabiga-biga ka atubangan sa pare. Klaro gyud na kaayong nayawaan. Ikaduha, ang presensya sa yawa di ay mukos og division. Makaingon sa pagbahin-bahin. Maog naamoy kauban sa inyong grupo nga og mag-meeting mo og naa ning tawhana maggubot mo bisag di maoy presidente pero murag presidente kana mao nay klarong sign nga naa zoy yawa ning kapyot anang inyong kauban. Di mo motoo adto mos buhol kay atong i-probe. Atong i-probe. O na, may team dire. Sibo, ang team nila ni Brother Clyde. Tistingi mo dool, haya-haya pog mo dool, no? Magtangag man ang garbo na, di yun na mo dool. Mo na magbantay ta, aning atong mga kuwan. Pero kini, unsa may atong buhaton? Ato ba ng awayon? Ayaw. Wa na kay kalainan, ana. Atong iampo. Nga makalingkawas siya ni anang yawa nga nagtintal niya sa pagkamapahitason. So, ari ta. Laing atake sa yawa kining mga extraordinary demonic attack ang giingon diri ha. Usara day ang tuyo sa yawa. The devil has one and only one target whom it attempts to tempt, attack, harass, oppress or possess a person. That is to get the soul to renounce God. Mo di bantayan na to. Ang tuyo sa yawa ngano iya tang atakihon kay aron atong isalikway ang Ginoo.
Nagingon dire ni Pope Leo XIII, when we remove God in our lives, the evil spirit will fill the vacuum, the empty space. Kung ato kunong isalikway ang Ginoo sa atong kinabuhi, ang yawa maoy mupuyo niini. Kabantay mo sa 1 Corinto 3:16-17, kita di ay templo sa Espiritu Santo. Sa ato pa ang Dios nagpuyo nato. Mao na sa unsa man nga paagi nga atong gi-expel, gihinginlan ang yawa diri sa atong kaugalingon. Pagbantay mo. Kay basig kamoy mo react ron sunod. Og di mo maminaw. Mao na no? Arita, pasagdi laman ninyo ng natog, ug naay natog pasagdi lang na ninyo, ayaw pukawa. Kay nga naman ang yawa ning hunghong katog. Oh. Katog pa. Oh, lagi. Kay naabagoy ning balibad nga naabagoy ning sugot nga galingo-lingo. Kana kay ning tando naminaw na siyawa mo ang ayaw pukawa. No. Butaw, arita. Kining gitawag nato nga unsa may mga kanusaman nato, kanusaman ta makaingon nga ato nang gi-remove ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay daghan man kung moingon nga tigsimba man ko, Brad. Gani mamuyboy pa ning uban. Brad, ngano man ning giatake man ko sa yawa, Brad. Abi nimo, Brad, karaadlaw man ko simba. Ako gani ning donate og electric pan anang among simbahan. Ako gani ga pa-tiles ana, ako ga pa-aircon kanang among pare nga dakog kaon, ako gani tigpakaon ana. Yes, tinuod na naay mga tao nga ingon ana. Mura bagi ning giboy-boy na lang Ginoo. So ingani ha, nganong makasod ang yawa sa atong kaugalingon kay atong gisalikway ang Ginoo. Mingon nga gisalikway din ang Ginoo tigsimba man ko, atong i-check. Atong i-check. Kay dili tanang ning simba, tinuod yung ning simba. Mo na nga sa atong pag-are sa simbahan, kinsa kaha ang atong gisimba. Kay ang meaning raba sa worship, worship is pleasing God, pagpahimuot sa Ginoo. Unya karon, ning simbata na ay balaod sa simbahan nga di pwedeng magpaseksi, di pwedeng ipakita ng dughan murag binuntang lube. Naay sayal nga naay magpapuok og short, mas taas pa ag kanang naay bursa kaysa short. So ani ha, worship is pleasing God. Sa atong pagtambong sa santos nga misa, naa batay intensyon nga magpahimuot sa Ginoo o gusto lantang kahimutan sa mga tao. Labi na kay hapit na eleksyon. Ingon sa pare, ipakita ang timaan sa panagsuunay. Layo kayo, uy, gaw! Gaw! Manana na. Kay hapit naman, pinili ay. Basin og ingon ana ba? O di ba kaha, para lang yun makapagarbo sa iyang kaugalingon. Ano? Unsa di ay ning idolatry. Unsa ning gitawag og idolatry? False worship. Sayop nga pagsimba o pagsimba og Diyos mo na meaning. Kanus ata makasa og idolatry. Unsa di ning idolatry? Unsa iyang definition? Idolatry is the making of a creature a greater good, a priority over one's relationship with the Creator. Paminaw ta? Unsa kuno? Ang idolatry di ay atong gihimo ang usa ka binuhat nga giisip nato ang usa ka binuhat nga mas maayo o mas importante kaysa atong relasyon sa Ginoo. Diyos na. Kung di ta mo simba kay tuman tagpaninda kay sayang Domingo kusog tong merkado, sayang ang ginansya, Diyos na siya. Idolatry. Giisip na to nga mas importante, mas maayo ang mga butang kaysa tag-iya sa butang. Maunay, makasahan na idolatry. Lain pa, dunay tulo kapag simba nga gihimo sa mga tao karon, mauning daghang nayawaan. Kay gi-remove nila ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Number 1, worship the pleasure of senses.
Ang gisimba, ang kalipay ra, ang pagbati ra. Mo bitaw ni mailhan mo ni mga tao nga ang ilang gisimba, ang ilang pagbati, kay di mubalhin naglaing relihiyon, kay boring kuno ang misa sa Katoliko, madyo kuno tong born again, kay gakalagubo tong drum dito, sayaw-sayaw, bibo, murag, disco. So dili ang Ginoo ang gisimba, ang pagbati. Basta pagbati ra gani nato ang murag ang atong expectation ba nga gusto ta nga masatisfy ang atong pagbati sa tanan natong gibuhat, inig-abot sa mga trials, inig-abot sa mga pagsulay, nakatunong baka kahagpare nga wa ka kauyon sa batasan o naa baka kay kalalis imong kauban sa ministry, muhawa. So mao na yung mga sign. Worship pleasure of senses. Morning, kabantay mo, ambot ka ninyo o problema ba ninyo, abot ba ninyo problema? Dito sa Amua, ang mga youth leader dito sa parokya, maglisod sila pagpatapok sa mga batanon kung activity sa simbahan. Mao nang saktan nila secular. Mao na nga, aron maingranyo, kinahanglang naay kaon, naay snacks, o riba na ay talent showcase. Kay og pulong sa Ginoo ra, dili interesado, kay di man lingaw. So mao din na every time di ay nga lingaw ray atong gipangita, mao bitaw na nga di mo simba, kay tuan na muwang, kay lingaw man ton dito. Bibo pagyod kayo. Unsa, og di magkasinabot, magsumbagay pa. Bibo, pwede bibuha. Unsa, tagay-tagay. Enjoy. Unsa ini kahubog na may agtindira nga medyo bigaon pag tindira na tinanawan nga murag tangag kamher, agi uya pag tindira bisag naminjo na. Tanawa ra ang kaulit sa inom, unsa mo syabu pagyod, plus kaulag gakuyog o kinsay gisimba, pleasure of senses. Ug atong tan-awon ang katilingban, bisan tuod daghan mo karon, pero kining inyong gidaghanon, i-compare na to sa kinabag-ang katawhan, gamay rani. So, pero praise the Lord, nga bisan og dili ta makatupong sa mga tao nga wag yun magsunod sa kabuton sa Ginoo, daghan yun hinuon nga gilamdagan sa Espiritu Santo. Musa pakpake ang iyong tagsa kaugalingon. Sunod, makaingon dito nga gisalikway na to ang Ginoo, kining ikaduha, worship, wealth of power. Wealth and power. So, daghang mga tao, nga ang gisimba karon ang bahandi ug ang gahom. Dili lang kayo nako ni palawman, kay mo hisgot po na si Padre, ani unya, partig, eleksyon. No? Kabantay mo, gamay ragon nga example, laptik-laptik raning ako. Kabantay mo na ay, mga tao, bisag way nahimo sa lungsod, magpapili gihapon. Bisag way nahimo. Unya, nganong way nahimo? Unsa pag-ando pa? Unsa ka nang lain pa? Matod pa na ako na'y uban, nga panahon sa session, maukab ra kuno ng baba og manglingab-ngab sa ato pa wasoy gamit di ay. Pero magpapili tungod sa bahandi o gahom. Nay uban di mo naog sa pwesto, bisag maglisod naglakaw mulansad gihapon. Mao nang kahakog sa gahom o bahandi gisalikway nato. Sa ato pa, wala dahi ta makahimo og tinud-anay nga pagsimba sa tinuod nga Dios. Mao na nga dito na ay mga politiko mayawaan ang amo gyung ikanang ihatag nga assignment kay ikaw kay politiko man ka na nayawaan naman ka karon na naman kay sakit nga way finding na nasudlan naman kagyawa kay nangawat man ka sa kwarta sa gobyerno iuli ang imong kinawat. Kay ang tinuod nga paghinulsol di ay, biyaan na to ang sala. Pariyara ko na, ug ning kumpisal ka, nga nangabit ka, palihog iuli ng imong asawa nga di imo. Kay gahinulsol ko ta.
Mao bitaw na nga naay mga pare nga di mo hatag og absolusyon kung gaipon-ipon ra mo. Nganuman kay ang absolusyon ihatag ra na sa usa ka tawo nga tinud-anay nga naghinulsol. Unsa ning paghinulsol? Mo desisyon ta nga atong biyaan ug talikdan ang sala. Nangilog og yuta, wa pod giuli ang yuta nga giilog unsa ning kumpisal gikan. Muna, worship of wealth and power. Sunod, worship of one's self-worth. Ang gisimba, kiniragyong, may kag one's self-worth, murabag, ang ato ragyong gisimba, ang ato ragyong kaugalingong bili. So, kanang gitawag bitaw na tawag self-centered personality. Ang laing term ana, narcissism. Mga narcissistic nga tao. So, unsa unsay timailhan og narcissistic ta nga pagkatao, self-centered ta nga pagkatao. Number 1 nga sign, sense of entitlement. Unsa man ang sense of entitlement? Believing they deserve special treatment and automatic compliance with their expectation. Dito sa office, mailhan na mo ning mga self-centered nga tao. Kay inig abot ana sa office, magpalista man mo. Kinahanglan man mong malista kay aron mo matawag inig deliverance. Mailhan nimo ni mga hambugiro nga tao kay ibundak ng ID, ibundak ng naay ilang unsa pa nang ilang ipagpamatuod nga naa sila'y taas na katungdanan sa katilingban kay ang tuyo ni ana aron naay special treatment. Unya mapadali nga makabot ang iyang gusto. So kung ingon ana ang atong kinaiya nga dili na maayo ha, abi ninyo kung professional mo nga pagkatao, taas na mong nakabot sa kinabuhi, ayaw in town mo, ayaw ninyo isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa uban. Ayaw ninyo pakauwawi ang inyong profesyon nga nakabot. Kana bitang, upat ko katuig, eskwela college, muluhod ako nimong gwardiya ra ka. Kaya nga na ba? So makaingon ta, unsay gamit sa education? Unsay gamit sa imong nakabot nga edukasyon kung muyatak ra dayta sa katungod sa labing ubos nato? Di na mao. Ang atong gisimba, ang atong kaugalingong bili. Feel nato angayan lang kong hatagag special nga pagtagad, kinahanglang madali ang tanan akong gusto kay mauna taas kog nakabot sa kinabuhi. Dili na maayo. Ikaduha, manipulative behavior. Mayon kag manipulative, ang example ane, mo donate og naay project kitay, naay kapunungan, mo donate nig dako nga kantidad kay ang tuyo sa pag-donate mo dominate. Manipulative behavior. Lawgan ka kanunay kwarta, hatagan kag donation, kay aron inigdiman sa iyang gusto, di ka kabalibad kay aron naa kay utang kabubuton. Bisan kung ang iyang hangyo supak sa balaod o supak sa kabubuton sa Dios, mauna daghan may kaso nayawaan tungod ana. Og nakasuway mo ana, dili pauwahi ang tanan mga igsoon. Sunod, lack of empathy. So kana di ang dili na tamubate, di na tamaluoy sa atong isig ka tao, dili na ang Ginoo ang atong gisimba ana. Mao gani daghan mang nabiktimas bagyo ron. Unya pananglit na mo ingon nga manghatag ta og sinina sa mga naapektuhan sa bagyo, palihog og manghatag mo og sinina kanang magamit pa. Nganong manghatag man mo og short nga way bilahan. Brief nga way garter. Unya kini palamuot, matod pa ni padarpan niya, pare ito sa Bohol, matod pang padarpan niya, kato kunong panahon sa bagyong Udet, diha kuno ining donate og kanang sinina nga Buda sa kasal. Kinsama kuno buanga magsuot-suot og Buda.
So mao na example, lack of empathy. Wa gyud ta mo bati ba? Mo bitaw na nga ingani ha, was gani nga ikaw dato ba? Ikaw nga pagkatao dato ka. Kung ang imong amo gani nga dato, wa gani na kasuway o kalisod, di gyud na makasabot sa imong mga problema. Mao nagmuhangyo ka, madam, pwede bag mo cash advance ko, madam, kay nanganak akong asawa, ug wa na makasabot nimo. Ang iyang iingon na patuga-tuga man mo og panganak, wa mo'y kanang tinigom. Lack of empathy. Mo bitaw kasagaran, para nako no, mas ganahan kumuduol aning mga tao nga parehas ra to kahimtang. Kay di gyud na mo balibad og imong pangayuag tabang ngano man naka-feel man gud siya sa imong na-feel. Mo na nga, wa man ko muhatag kay daghan nang hinubra ning awa. Ning hatag ko kay nahibaw ko kung unsay bation kung di ka tabangan. Nahibaw ko kung unsay bation kung manginahanglan ka. Mo na i-develop na to compassion sa usa ka tawo. Pero para nato, labi nagtaas na ta sa posisyon ug mangimbitar tagkaon kadtorang mga dato atong apakanog tamang pakanog lami kanunay katong mga silingan nga mga bukot-bukot dugo-dugo ra og pansit ipakaon ana. Tinuod na. I hope nang inyong pagpangatawa ug nangatawa mo kay dili kamoy naigo ha. Bitaw, abi ninyo, ang pulong sa Ginoo, hait yun na siya. Pero, mo nagingon ni Father Darwin ba, truth hurts, but it doesn't harm. Sakit ang kamatuuran, pero dili makadaot. Pareha ragod na nga, ug magpatuli ka, sakit yun ang tuli, pero di na makadaot. Di kay, istorya ba nga, nanugon na sayang asawa, day, at iman na ba itong mga anak ha, ayaw ba sa kaguol o kanang ayaw ba sa sila pasagdi day maunsa ko day hilom diha tuli ra gani nugo na ka. So, pasig igun ana ta ba. Next, kining arrogance, kining pagka-arrogante. Magbantay ta ana. Mo na nga kaning akong gidiscuss karon, wala na kay ko magdiscuss ato mga patutuo, ato mga ko gidiscuss naman to ni Brad Kaloy. No, wala na kay kanang sa among observation, dili lang day ang occult maoy openings. Kinig yung sala. Kanang mga occult practices, mga habak, mga tambal-tambal, dihag albularyo, part na siya sa sala, klase na sa sala. So arita, ikaduhang mga bugat nga sala, idolatry man to. Arita nang ato hisgutan ning superstitions pod. Kaning patuo-tuo. Kining patuo-tuo di ay superstitions is a vice. Usan siya kabisyo. Habitual sin or bad habit. Ngano man, tungod kay ang usa ka taong tuotuohon, naa siya excessive fear of the unknown. Na siya grabing kahadlok sa mga butang nga wa siya kailag kinsa. Mao ganing gasuot og habak kay aron kuno pangontra. Kinsa day imong kontra? Wa koy kontra. Ug mulabay gani tagdakong punuan sa balite, dakong punuan sa kahoy. Nganong manabi man ta, kay nahadlok ta, tabi migo, labay ko, mangihi ko migo ha, tabi migo, mangihi ko. Kaya di kuno ka manabi, na mangatol ka. Ang gikagid, agbugan, kay nangihi kuno ito na ay, kuan, kaya na ay, tiawan nga lugar. So, pangutanon po, unsay tabi migo, kinsay imong amigo di ay, wapos na kailag, kinsa? Kinsa day nga anang amigo ni mo na anang balite. Wa kay bawo kinsa. Nasunod, ang usa ka superstitious nga tao, ma-misinterpret nato ang teaching sa simbahan. Usa example ani, gapa-blessing og motor. So kanang pagpa-blessing sa motor, kanang atong property, kanang atong motor, ato ning gapablesingan, kay ato nang gi-offer sa Ginoo. Gamito nato ni for the glory of God. Pag human sa blessing, gisakyan kay ning palit og syabo, na murikat, na mayot. Unya, gibitayan og rosaryuhan ang motor. Unya, ang driver, di te rosaryo. Kinsa may mo rosaryo ana ang motor?
Ang giingon, Brad, among gibitayan dod og kanang rosaryuhan ning among sakyanan kay aron di mo sakay ng yawa. Tinuod, wa mo sakay ang yawa sa sakyanan, naa sa driver. Superstitious na. Gapa-blessing og balay. Unya gipaduguan sad, wa ra ba jud gikumpisal nga gapadugo. So ato ning hisgutan gamay kining infestation. Kining infestation, mga igsoon, the extraordinary demonic attack was centered to a thing or an animal or a place. So, may infested ang usa ka lugar. Okay? Murag blessing in disguise, tingali na. Okay, arita. So, ang infestation, mga igsoon, ang daotang espiritu naa siya sa usa ka lugar, usa ka balay or kaha kining mga mananap. Daghan kay may cases dito nga mga tag-iyahan og pigire, poultry, glibog ng ilang mga veterinaryo kay kalit pangamatay ng ilang mga mananap, way rason unya naara bagyoy oras nga nay pattern ba kara alas 3 sa kadlawon, kara alas 12 sa gabi maggubot ang iyang poultry, iyang pigire, na ay mga matay, makalit kamatay nga ang mga mananap. Sign na siya sa infestation. Kay after sa exorcism, mawawan. Maulian man ang mga kamatay. Sunod, kini di ay hunted and dormancy. Ato ning kuanon, duha ka klase nga manifestation sa yawa sa infested nga lugar. May kag-hunted, kung ang inyong balay gani, mukalit ra nagpanimaho nga way tinga, baho, patay ha nga, bag-o man ang septic tank. Gisaka na nimong arkuba, gislibot ng tibok balay, wala gyud kay nakita nga source sa mong baho. Pero og mangadji ka, magampo ka, o di ba mag-sprinkle kag holy water, mahanaw ang baho, sign na siya sa evil spirit. Lain pa, manglihok na inyong butang, lain lagi ning among Brad, kay na, kanang among CR mo kalitrag naay maligo na magpasak-pasak ng tubig naway mo tao ang suga ko no og imong i-off muon inigmata na mo buntag Brad nanay nilungag among rice cooker hayahay nganong ingon ana man na nganong na may mga yawa nga mamuyo sa bay maglungag lungagan ba. Kay aron ta ma-convince nga naay engkantong itom ug engkantong puti. Di ang may tabo ana ma-convince ta nga mga maayong engkanto ning namuyo sa bay mao nang muhatag ta sa atong consent. Sige, puyo mo dinhi kay mga buutan man mo. So mo trap din na siya. Hatagan ta gamay kaayuhan aron mahagbong taslaang. Magbantay ta na. Unya, naay gitawag og dormancy. Kanang dormancy, abi ni mugwa magway yawa sa maong area, pero kung mabikil sila mo atake. Sample kanang mga eskwelahan. Sukad nga gi-construct ang bag-o nga building gipang-atake ang mga bata sa eskwelahan. Kay ang mga evil spirit nga namuyo sa area gahilom-hilom pagkabikil ning atake. Kay nahibaw man ang mga yawa nga maoy atong weakness nga kung naay mayawaan sa eskwelahan, albularyo ang atong kuhaon. Unya moingon ang albularyo, nasuko sila kay ga-construct mog building, naguba ilang rest house. Naada na sila rest house, mga tog din ang mga yawa di man na matog. Unya, kuan ko no kanang mao na may tabo, unsa may among buhaton manong, mingog albularyo, pangita mog baboy, kanang 80 kilos, kanang way gisi ang dunggan. Ihawon to siya, ihalad, way asin-asin, so idolatry na pod. Muna sa 1 Corinto 10:20, ang tanan nga mga halad nga gihimo sa pagano nga halaran, gihalad ngadto sa mga yawa og dili sa Dios. Klaro kayo nga ang atong gihalaran, yawa. Mauna nga kinahanglan ato ng ikumpisal, kinahanglan ato ng hunungon kung gusto ta nga ang Ginoo muhatag natog panalangin. Kay kung naa gani ka sa usa ka balay nga daghan kayog mga superstitious belief ang namuyo, ga practice og idolatry nang namuyo, ang blessing sa Ginoo dili mo tuhop kawaton sa yawa, maong maka-experience mog mga blockage.
Bisag unsaog paningkamot, way abot, mga sakit, pulig-pulig, pangasakit, way mga findings. Magubot ang inyong pagpuyo. Ug usa sa mga sign sa infestation, kung wa na maghari ang gugma, kalinaw ug panagiusa sa inyong panimalay. Gugma, kalinaw ug panaghiusa. So kini di ang mga magtiayon nga sigig away, normal raman ang magtiayon mag-away. Ingani ha, aron dili mo dako ang away ba nga dili mo sangpot sa mawa ang panaghiusa o mahanaw ang gugma. Kamong mga magtiayon nga na din bisag manghod ko ninyo, tambag na ko ninyo. Kung mag-away gani ang magtiayon, kinahanglan bag-o kanunay ang away. Unsay buot ipasabot ug unsay inyong gilalisan, focus mo sa butang nga inyong gilalisan. Ug maapiki nagkatarungan, uting kayon man ang kagahapon, ag ikaw ra ba ha, nangabit ka sa una. Ag ikaw ra ba atong nahubog ka, ako'y ano mo, daghan balik-balik, murag plakang guba, maunay makaguba sa harmony sa pagpuyo. Muna daghang ang mga bata nga naminaw, sige mo pamalikas dia, sinang pitay, yawa ka, ingon pa demonya kang dako. Ang mga bata nga naminaw, wa na. Napuno na tagyawa ang atong bahay. Mo na nga kinadaghanan may mga cases ron, mga batanon nga suicidal tungod sa gubot na pamilya, na pressure sila sa kagubot sa ilang pagpuyo. Wala kagwanta ba? So mo na mag-i-maintain na to na ang gugma. Mo na og maglalis, kanang naglalis lang kay nay wa magsabte. Pero kinahanglan di magdumot. Kasagaran nato kay mag-away. Mag-iyahay, maglungag hinoon. Mag-iyahay kwarta. Moabot pag usa ka buwan, usa maulian. Dumot na na. Dili maayo nga ehemplo sa mga anak. Mao nang gaiyahay maglungag ang mga bata ana. Kuya, asa man ta mo kaon, kuya, sa room 1 o sa room 2? Kinag-iyahay naman mo lungag, luto. Dili maayo. Kinahanglang i-maintain ang gugma, kalinaw o panagiusa aron di makasod ang yawa. Unya, magkahiusa ta sa pag-ampo. Kasagaran og mag-ampo ang asawa ray kugihan magrosaryo, agbanag hagok. Maunang nay mga asawa, sige grosaryo, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. At isang bana kay natugman, maghimaya ka Maria, unjar, masubanga ka, maghimaya ka Maria. O di ba ka, amahan namo nga nasa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na mo, sakto din na. Mauna nga aron way lales, kinahanglan ang amahan kay maoy head sa pamilya, maoy mulid sa rosaryo. Di man ko kamao magrosaryo, Brad, pagpalit o guide sa rosaryuhan. Nakapalit kag tuktukon sa manok, kanang guide pakahang perting baratuha. No, di man ko kaklaro mo basa, mano malagig numero sa swertres, maklaro man. Labo ng paa anay mong silingan nga puti, amag man kasulage, maklaro man. Pero pang Ginoo, di maklaro. Daghag rason. Maunay makakos nga ang yaw, mawik gani ang foundation. Ngani ha, basta huyang gani ang pundasyon sa pagtuo sa pamilya, dali ra kaayo ning atakihon sa yawa. Mao na nga ug inyong susihon ng mga kaso sa nayawaan, i-trace nimo ang family background ana, gikan gyud na sa dysfunctional family. Mao nang paliguno na to atong pamilya kay mauni gikuso-kusos yawa ron. Unya kamo pong mga dagag ulitaw nga nagminyo karon, kinahanglan tang magplanong magminyo, kinahanglang makasabot ta sa katuyuan sa kaminyoon. No, unsa may mga sayop karon, nagminyo, nagpakasal pero naay prinsipyo, no child policy pero double income. Gustog silang duha na narbaho pero kinahanglang limitahan ang mga anak. Violation na kaysa pagkasal na ay saad, na ay nanumpa ka atubangan sa Ginoo.
Unsay pangutana sa pare? Dawaton ba ninyo ang mga anak nga ihatag sa Dios diya kaninyo ug amumahon sa Kristohanong pagtulunan? Oo, Padre. Nganong nitubag magkago aron madali kay gigutom na tamangaon ang mga bisita? Dawaton ba ninyo ang mga anak nga ihatag sa Dios? Oo, Padre. Pero gapataod og ayude, gapataod og implant, galamoy og pills, gapa-inject og depo, ga-withdrawal, ga-condom, unsa pa ng pagpugong adi mga anak. Unsay tuyo nganong galamoy og pills kay dili gustong modawat sa kinabuhi. Lunes, pills, Martes, pills, pag Merkules taman sa Domingo, galamoy og pills. Pag adlawng Domingo, misimba, mikalawat, kay midawat sa source sa kinabuhi. Usa ka na kadakong pagpanamastama sa Dios. Usa ka na kadako nga bugal-bugal kay dili ka gustong mudawat sa kinabuhi nga maunay imong misyon, isip minyo. Pero mudawat ka ning kalawata sa source nga mao si Kristo ang pan sa kinabuhi. Unsay tan-aw ninyo ana? Sakto pa na. Di gyud. Abi ninyo, di yun din ako malimtan nga cases o kanunay yun din akong i-appeal sa akong mga talk. Kay maog yun din nakapakonvince nako nga kanang mga artificial contraceptive demonic. Kay kadtong babae nga ning lutaw during that session, ning lutaw siya sa gikan sa sawog, na waswas ang iyang tiyan, na nawalis, gibubuan na mog holy water ang iyang tiyan. Unsay nahitabo? Dihay mga kamot sa gagmayng bata naglakra-lakra sa iyang tiyan sa dihang nabasa sa holy water. Ngano man to? Kay nagpataod siyag ayude sud sa tulo ka tuig samtang poses siya. Kung wa niya gi-remove ang ayude, wa niya gikumpisal ang maong paggamit sa artificial contraceptive, di siya maulian. Mao to ang mga doktor sa office miingon nga kini ding mga artificial contraceptive 12 ka bata ang imong na-abort sa usa ka tuig. Mao detong naay mga kamot sa gagmayng bata naghulma-hulma sa iyang tiyan. So mao na nga kinahanglan ta maka-realize ana. Mo maka-realize ta, mga doktor, aho to nang ingnon. Dok, ning ari ka sa office karon kay naa man kay sakit why findings. Nayawaan man gani ng mga bae nga inyong gipalamoy og pills, kamo paghangkamoy ka patumbar. Di so kung managana ana mo sulte, kay naa man tay basihan. Mo na nga og dili pa na tinuod ngano man ang nayawaan man ni mga bayana. Manong nahitabo man ni silang kinabuhi. Mao na kaluhi ang inyong kaugalingon. Kini nga mong gisulti, dili na yung pangigo, dili na ingon og pagpanukdok ninyo, pagpahigmata lang ni siya nga naaday tay nata sa kahimtang nga wala ta masubay sa kabubuton sa Dios. Mao na nga atong ibalik ang atong hunahuna kana dayong repentance from Latin word o Greek word metanoia, a change of mind. So kinahanglang utrohon na to, nga itong hunahuna, nga pinasupay ni sa kabubuton sa Diyos. Unya, likayan na to ning laing sala, nga gitawag og irreligion. Unsa man ning irreligion mga igsoon? Ang irreligion di ay, according to the Catholic Church, irreligion refers to the lack of religious belief, practice, or devotion, especially indifference or hostility towards religion. So unsa day ning sala nga irreligion? Mauni ang mga tao nga katong pagkawalay pagtuo. So uwa day tay pagtuo, uwa na to gibansay ang atong pagtuo, uwa ta magpractice sa mga devotion, di ta makalikay sa sala nga irreligion. Lack of faith, lack of practice and devotion. So, unsa may example ana kining mga lack of faith? Atheism. Di ba daghang mga tao ron, why Ginoo kay napay Ginoo nganong daghang man pag-antos aning kalibutana, mga huyang nga argumento. Nalain pa kining apostasy. Kining apostasy ning biya sa pagtuong Katoliko. Example ning balig Muslim, kay maayo ning Muslim kay pwede ta mga sawag 30 ka buok. Daghan ko no. Lain pa, indifferentism, lack of interest or concern for religious matters. Karon pangutana,
Sige lagi tagsimba. Pero interesado ba ta nga motubo ang atong pagtuo? Kay kung waday tay interest nga motubo ang atong pagtuong Katoliko, makasa tag irreligion, indifferentism na siya. Kaya ang usa ka tawo nga way interest sa iyang pagtuo, lack of knowledge, ang mahitabo ana para niya equal ang tanang relihiyon, mao na nga mosimba sa Katoliko, mosimba pog aglipay, mosimba pog Sabadista, ay maadyo man ito kay pinangga kun sa ug asa tong apanggaon siya o kinsa tong pundok nga mohatag og noodles, mohatag og bugas, kinsa tong libreng sakyanan padong mosimba adto. Pero kini nga itong pagtuong Katoliko, gipakamatyan ni Kristo, gipakamatyan sa mga apostoles, gipakamatyan sa mga martir sa simbahan. Pero ato rang gipabayluag noodles. Mauna nga di maayo. Secularism. Last na lang yun. Unsa man ang secularism? Prioritizing worldly concerns over spiritual ones. Gihatagan na tog mas gibugaton ang mga butang nga kalibutanon kaysa atong kalag. So makasa detag i-religion kung kugihan ta mangitag kwarta pero tapuan ta mo simba. Tapuan na ganita mo ampo ka nang gikalimtan nato nga naatay kalag. Mao na si Saint Teresa of Avila. Mao din ay rason nganong usahay hatagan tag sakit. Kayang giingon ni Saint Teresa of Avila, sufferings remind us that we are mortals. Ang mga pag-antos, pagpahinumdom ni nato nga kita mamatay. Kay usahay God, makalimot ta nga mamatay ta, patuyang ta sa atong gusto. Ug taas na gani atong makabot, habog na tayo kayo tag inistoryahan, sakit na kay ta manulti sa uban, nga mura na tagway kamatayon. Mao din na uban nga kanang kuan lagi na siyang tiguangan no kanang naay pag nasakit na ba kanang mangtas maldito kanang naay sa puton unsa na ka nagwa pa masakit. Mo na prawo nang putana ba nga sigig simba maot nga pagbatasan unsa na kahagdi pa na tigsimba. Maot maganig batasan nga tigsimba. Unsa na kaha. So mao na mga butang nga angay na tong likayan, kung pipilara to ka mga butang, nga angay na tong likayan, aron dili makasulod ang yawa sa atong kinabuhi. So, ngabot na gyud akong oras, tole ganihara kong paabot og signal, kay ganihara man kong ning lapas, pero napa may kakulian dire. So, daghang salamat kayo no sa inyong pagpaminaw, sa inyong gidaghanon, og nalipay ko, nga salamat sa inyong mga greetings, no? Daghang salamat ug mayong gabi na tanan. Mayong gabi. Sa dili pa ang atong gipaabot sa tanan si Padre Darwin na dugay-dugay may kay dunay mga nahitabo dito. Mohatag siya og talk karon. Siya mo'y katapusan nga speaker. Apan sa dili pa na mahitabo kanang si Padre Darwin dili mo dawat siya og kuan no kanabang pahalipay apan ato lang himuon ron ang love offering kay mole atong ipabaw ni Father Darwin og sa iyang team mano para sa ilahang kuan ilang ministry muna mo padagan ta og kuan kanang atong sibot upadagan ta ini amount lang sa gaganina murag nahurot siguro to ninyo ako lang siguro tong bahinas Padre Darwin ganyan nahurot pa na sa misa pero napay nabilin ato ini out of our generous heart mo hatag ta sa atong love offering kay mora nay dadon ni Padre Darwin og sa iyang team alang sa ilahang ministry. Nya inikaw man ani mo hatag na si Padre Darwin sa iyang pakigpulong dayon mo enta sa ato ang gathering karong gabhiuna. Kana ra siya. Ang inyo ang mga kuan katong mga habak tanan na surrender na. Surrender na. Kanina lang atong buhaton unya nagandar pa ni atong aircon.
Nagandar pa? Makatabang-tabang sa ang ato ang mga wall fan. Makatabang-tabang sa kuan pabugnaw. Sige dili ta magdugay nya ato lang nang in silence ato lang ipadagan ang kuan atong love offering kay aron makasugod na si Padre Darwin kay murag lawom-lawom na ang kagabhion alas 9 na. Modagan pa ning mga usa ka oras or kapin ang talk ni Padre Darwin alang kanaton tanan. Okay? Sige, daghan kayong salamat. Maayong gabi ka natong tanan og Viva Cristo Rey gayud nato perme. Niining tungura ato na nga formal nga i-welcome si Father Darwin dinhi sa ato ang parokya sa Christ the King